The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Maraming salamat mga kapatid. Happy Sabbath sa inyong lahat. May konti akong updates na ibibigay sa inyo. Pero may gusto rin akong linawin. Kung naaalala ninyo, pagkatapos ng baha, panahon pa ito na Shem. Buhay pa si Noah. Nung humupa ang tubig, ang arka na sinakyan nila ay sumadsad. According to the scripture sa Mount Ararat. So, yan po ay nasa western part, nasa kanlurang bahagi ng Caspian Sea. Nasa Fertile Crescent na tinatawag. Ngunit, hindi nagtagal doon si Shem. Humiwalay ang lahi ni Shem. Sila ay pumunta sa silangang bahagi. Sa Misha, which is the modern day, in the modern day, Iran, part of Iran. So kung makikita ninyo, bakit kaya humiwalay? Sapagkat sa kanlurang bahagi, o doon nasa loob pa ng Shemite territory, yung Fertile Crescent, ito ay pinamugaran na ng hindi magandang mga gawain. Magkahalong lahi ni Japhet at saka lahi ni Nimrod, lahi ni Canaan, na parehong anak ni Ham. So Nimrod, is pamangkin ni Ham. So, si Ham naman ay dumiretso na pababa down to Egypt, down to Africa. Yan ang lahi ni Ham. So naiwan si Nimrod at saka si Canaan sa loob ng Shemite territory. At doon nagsimula yung tinatawag na Babylonian Empire. Yung mga panahon ng Anunnaki, doon yun sa lahi ni Japhet at saka ni Canaan sa Ur, sa Mesopotamia. Doon nagsimula. At kanilang itinayo ang kauna-unahang civilization. Yun ang sinasabi ng mga Anunnaki followers. Na mas nauna daw ang mga Anunnaki sina Enlil kesa sa dito sa Alahayam
na ating sinasamba. Kaya sabi nila, hindi raw ito ang totoo, hindi raw ito ang tama, kundi yung Anunnaki. Marami sa mga nakakilala at nakarinig sa aking mga mensahe ang nawala at bumalik doon sa Babylonian na pagsamba. Iba ang kinikilala nila. Nakakalungkot. So ang punto dito, naglakbay si Shem mula sa kung saan sumadsad ang ark. Umalis sila at pumunta ng Iran. So malayo-layo yan. Malayo. Kung sa modern day ngayon, 2 bansa pa ang tatawirin nila. Naglakbay sila doon. At mula sa punto na yon, doon na isinilang si Eber, yung ama ng mga Hebrew. Si Shem ang tinatawag na Semitic people. Mula kay Shem yan. Yung isang terminology ay Shemite. Semitic or Shemitic. Semites or Shemites or Semitic. One and the same word yan. Ang tinutukoy is lahi ni Shem. So, ang lahi ni Shem, kung titingnan natin, ay nahati pagdating kay Eber. Lahi ni Peleg at lahi ni Joktan. Ang lahi ni Peleg nag-stay papunta sa kanlurang bahagi. So, in short, naandyan sila sa Shemite territory, naandyan sila sa Fertile Crescent at kahalo ng mga Canaanites. Kaya nga, si Abraham ay naandun malapit sa mga Canaanites. Ang ibinigay na lupa sa kanya is lupain daw ng Canaanites. But no, hindi lupain ng Canaanites yun na binigay kay Abraham. What we call today as Israel ay hindi yan land of Canaan. Yan ay lupain ng mga Shemites. So kung mapapansin nyo, sa Genesis pa lang, naando na yung pakikibaka, pakikipaglaban ni Abraham. Naandun yung dinukot si Lot, ni-rescue ni Abraham dahil napapaligiran sila ng sibilisasyon ng magkahalong lahi ni Canaan at ng mga Japhethites. So, paano nagkahiwalay yun? Paano hinuwalay itong ibang Japhethites at naiwan dyan ay mga Canaanites? Noong itinayo nila ang Tower of Babel, nakita na kaagad ng Alahayam, hindi ito magandang ginagawa. Nakikialam ang mga Japhethites, Canaanites sa lupain ng mga Shemites. Nagtatayo sila ng city. Kaya anong sabi ng Alahayam? Tara, bumaba tayo, lituhin natin ang kanilang lingwahe upang sila ay maikalat sa dapat nilang puntahan na destination. So the Japhethites ay napunta ng Europe. Si Ham, napunta ng Africa. Si Shem is steady. Kasi ang lupain na kinalalagyan ay lupain na ni Shem. So wala na siyang, di niya kailangan maglakay pa ng napakalayo. Pero mas ginusto niya doon muna sa Mysia para makaiwas sa sibilisasyon, sa hindi magandang sibilisasyon na binuo ni Nimrod at saka ni Canaan.
So, doon isinilang si Heber. Matapos isilang si Heber, isinilang si Peleg at saka si Joktan. Unang migration papunta sa silangan, lahi ni Joktan. Yan sina Ophir, Havila at Sheba. Lahi naman ni Peleg, nagpakarami din sa kanlurang bahagi ng Shemite territory. At doon bumaba ang lahi ni Abraham, pababa na hanggang sa isilang si Jacob and the 12 tribes. So at one time, nagkaroon ng tagutom sa lupain na tinawag inangkin nilang Land of Canaan at sina Jacob ay napunta ng Egypt. At doon dumami ng todo-todo ang mga Israelites. Nung lumabas sila ng Egypt, babalik sila sa pinanggalingan ni Abraham. Binigay, Land of Canaan eh. Kaya ang sabi nila is to retake the land of our ancestors na ibinigay ng Alahayam, the Alahayam of Abraham, Isaac, and Jacob. So, i-retake lang nila yun. Uuwi sila. Kumbaga, sa bayang sinilangan. Pero pagdating nila doon, fortified na ang mga city. Biggest of which is the Jericho. So, nakipaglaban sila. But then, kasama nila ang Alahayam, so nanaig sila, nakuha nila ang Jericho. To cut the story short, ang lahi ni Peleg, down, pababa, sa mga Israelites, ay matagumpay na naka-establish sa land of Canaan, which is not belonging to Canaan. Belongs to Shem. Ang destination dapat ni Canaan, pababa sana sa Africa. Pero naging squatter siya sa lugar na yun. Later on, lahi ni Canaan ay naging Phoenicians. Nung nilabanan sila ng mga Israelites, ang iba sa kanila ay napadpad papunta sa Europe at doon isinilang yung tinatawag na Gadir, which is in modern day ay Spain. So itong mga Espanyol na to, mga Europeans na to, is a mixture of Japhethite and Canaanite blood. And Canaan is the carrier of the serpent seed. So dahil sa paglabag ng mga Israelites sa mga kautusan, paglabag sa covenant, nawasak sila doon. Ang sabi, sila ay ikinalat sa buong mundo. Even yung bloodline ni Ephraim, ikinalat din sa iba-ibang bansa. Kaya mapapansin ng mga kapatid, maraming mukhang kagaya natin, wag lang magsasalita. Kamukha natin. Malalaman mo lang na hindi pala natin kababayan, hindi tinatawag na Pilipino, ay nung nagsalitaan, ay akala ko Pilipino, hindi pala. Yan, mga Ephraimites. Kalat din yan. Ngayon, tayo ay nakarating hanggang dito sa archipelago na nung sinalakay ng mga Canaanites, sinundan tayo dito, tinawag nilang Philippines. But this is land of Ophir. So kung makikita ninyo, tayo ay sinundan hanggang dito sapagkat sila ay mga colonizers. The Japhethites, the Canaanites are all colonizers. Mas mababait pa actually ang Hamites eh. May narinig na ba kayo sa world history na mga Africans ay nanlusob
sa Europe at nanakop doon. Marinig na ba kayo sa history na itong mga Hamite ay pumunta dito sa atin at nilusob tayo upang sakupin? Wala, di ba? So ang likas na mabangis ay ang pinaghalong Japhethite and serpent seeds. Sila itong mga lahi sa mundo na mga colonizers. Nilusob ang India, nilusob tayo, nilusob ang China, kinuha ang Hong Kong, kinuha ang Solomon Island, kinuha ang Australia, pati Malaysia, Vietnam, you name it. Africa, nilusob nila, milyon-milyon ang namatay. At kasama doon sa Africa na mga namatay ay mga lahi ni Judah. Bakit? Kasi noong na-disperse na sila, diaspora mula sa Jerusalem, marami ang tumakas na lahi ni Judah pababa ng Africa. At mula doon, sila ay hinakot nitong mga serpents na to at ginawang alipin. Dinala sa New York, Europe, kung saan may mga plantation sila hanggang Mexico, kung saan sila may mga colony at ginawa doon ng mga alipin. And you call that as the transatlantic slave trade. So ganyan na disperse ang lahi ni Israel, ni Jacob. At yan ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon natin. Ang laban ay hindi natapos doon sa panahon ni Joshua. Hanggang ngayon magpapatuloy. At magpapatuloy yan hanggat hindi nababawi ang lupain ng Jerusalem. So this will persist up to the future, in the very near future, which is yun ang i-discuss ko sa inyo. How it will happen. Pero bago tayo pumunta doon, may gusto akong itanong sa inyo. Dahil ito ang lagi nilang sinasabi tungkol sa mga Israelites. Tayo daw ay mga isinumpa ng Alhayam. Yes, there was a curse. Pero hindi ibig sabihin na from generation to eternity, we are cursed. No. Hindi po ganun. Hindi tayo isinumpa forever. Hindi. May limitation lang po yun. At ang limitasyon kung kailan matatapos ang sumpa na yun sa Deuteronomy 28, kung kailan matatapos yun, nakadepende po sa atin. Bakit? Ang sabi ng Alhayam ni Abayahawa, pag bumalik kayo sa akin, tapos ang sumpa. Return to me, and I will return to you. Yada. At tayo ngayon ay bumalik na. Although marami pang tribes ang hindi nakakakilala, hindi nakakaalam, ligaw pa rin. Pero tayo ay sumisibol na. Tulad ng nasusulat ni Prophet Ezekiel. At tulad sa blessing ni Jacob, ang setro ay malilipat mula sa tribe of Judah papunta sa tribe of Ephraim. Genesis pa lang sa blessing ni Jacob, nasabi na yan. At naulit yan, sinabi din ni Prophet Ezekiel. Tanong nyo na lang mga kapatid sa mga priest, where in Ezekiel yung sinasabi ko? Na pinakuha si Prophet Ezekiel ng 2 stick, pag isahin mo sa 2 kamay mo, sa kamay mo. Ganyan ko pag iisahin ang Judah and Ephraim, magkakasundo sila. At doon mangyayari masusunod yung sinabi
ni Jacob. The scepter, the ruler staff, will not leave Judah. Hindi mawawala kay Judah. Hanggat hindi dumarating yung kanino yan dapat ipasa. And ayon kay Prophet Ezekiel, to the tribe of Ephraim. To the one from Ephraim. And that is happening today. Nasa transition tayo. So, right now, na-fulfill na natin ang mga critical steps. Unang-una, ang sabi dyan sa Proverbs, the fear of Yahweh is the beginning of wisdom. Pero sa akin, it's not fear. It should have been written as recognizing Yahweh as Al-Hayam is the beginning of wisdom. Ngayon ko lang yan napagtanto habang pinakikinggan ko ang mensahe ni Priest Felix. Kapag isinalin mo sa Tagalog, ang pagkilala kay Yahweh bilang Al-Hayam, ang panimula ng kadunungan. Ang pagkilala sa Kanya, ang pagtanggap sa Kanya, yun ang simula ng kadunungan. And everything else will be revealed. Ipapakilala sa iyo, ipapakita sa iyo. And that happened. Nagsimula sa sincere desire na makilala natin ang ating Al-Hayam. Nakilala natin. Muling na-revive ang covenant at naisulat sa inyong mga puso at diwa ayon sa kasulatan. I will write my covenant in the heart of my people. And that is happening now. Kaya nga, naandyan kayo, nakikinig sa akin. And after the covenant, ano ang sumunod? Priesthood. Natupad ang sinabi ni Prophet Malakay. Sa Malakay chapter 3. And after the priesthood, the kingdom. Actually, buo na ang kingdom. Formal inauguration na lang ang gagawin natin. That is the coronation and the declaration. At natupad mismo ang salita ng Messiah. Revive the kingdom and seek His righteousness. Buhayin nyo ang kingdom at ibalik ninyo ang pagiging matuwid. At lahat ng bagay na ito ay ipagkakaloob ko din sa inyo. Yan yung famous verse na seek ye first the kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Mali ang translation, kaya hindi natin naintindihan. Pero salamat sa Aba. Dahil lahat, hanggang sa pinakamaliliit, mga importante na kailangang maituwid, ay naitutuwid natin. Pinagpupuyatan gabi-gabi. And so more revelation is coming up. And sa kasalukuyan, tayo ay nagtatayo ng temple.
Bakit? Dahil yun ang naisulat na ang mensahero ang magtatayo ng temple, magre-revive ng priesthood, magbabalik ng covenant. Malakay chapter 3 ulit. Pero alam niyo mga kapatid, napansin lang namin yan na nasusulat pala kay Prophet Malakay, ginagawa na at ginawa na natin. Saka palang natin nalaman na may nasusurat palang ganun na ito ang mangyayari. So hindi natin tinupad para posisyonan na kami ang nag-fulfill. Hindi. Hindi namin alam na ito palang ginagawa namin ay fulfillment na pala. Nalaman lang natin nung nakalkal na natin ang mga kasulatan. For myself, hindi ko alam na mensahero pala ako. Ang sabi ko noon, kartero lang ako tagahatid ng sulat. Parang taga-deliver ng LBC. Yun lang ang tingin ko sa sarili ko noon. Kaya sabi ko, wag ako ang tingnan nyo, kundi yung mensahe na inihatid ko. It's not the messenger, it is the message. Tingnan yung pakinggan nyo ulit ang mensahe ko dyan. Paulit-ulit kong sinabi yan. Nung ako'y inaatake, pinipersonal. So what I said, it is not the messenger. It is the message. At the time, hindi ko alam na mensahero pala ako Until one day, isa sa follower ang nagbigay ng Malakay chapter 3. Ikaw ito Hindi mo lang alam kasi Gulat ako, but it took me a year bago ko natanggap na oo nga pala siguro. May pasubali pa yun. But anyway, na-fulfill ang restoration of the kingdom, na-fulfill ang restoration of the covenant, the priesthood, and now we are building the temple. At habang itinatayo natin ang temple, may mga events na nangyayari na nailatag na sa Book of Revelation na yun ang mangyayari habang tayo ay nagtatayo ng temple. We are on the right track all along. As in the time of Zerubbabel, habang itinatayo ang temple, the second temple, grabe ang kaguluhan na nakapaikot sa kanila. At kahit ngayon, the same ang senaryo. Habang nagtatayo tayo ng temple, nagre-revive ng ating kingdom, mula sa kanluran hanggang sa silangan bigmaan. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Because you need to know and you need to learn what is happening and what will happen soon. And everything has been written in the book of Revelation. Doon sa part kung saan tinalakay ang the four horsemen. As what I have told you. Yahweh the Son, King Yahushai, is just around our midst. Paikot-ikot na siya. Talking to the kings and presidents of different nations. Without knowing, nitong mga bansa na to, nang kumakausap sa kanila ay si King Yahushai. Of course, they don't know it. Bakit? No one knows the Father
except the Son. And no one knows the Son except the Father. And yun. And kung kanino ipapaalam ng anak ang sekretong yan. So I am telling you now, King Yahushua is hopping from one nation to another nation, kakausapin ang isang bansa, mga hari, mga prime minister, mga president, ang iba'y tinatagpas niya, tinatanggal niya sa pwesto, at ang iba ay pinapatay niya. Pansinin niyo. One just died. Kamamatay lang nung isa. At ang pumalit ay hindi rin magtatagal. Mamamatay din. Mark my word. So what is happening now? Ito. Magsimula ako doon sa medyo malayo. Syria, Iran, Russia. Ang Iran at saka ang Russia ay nagsagawa ng all-out escalation ng digmaan sa Syria. Just yesterday. Kahapon lang ito. Binumba nila ang mga rebel groups na maka-Western, pro-democracy rebel groups in Syria. Kasi itong mga rebellious group na to is gustong i-adapt ang democracy version ni Satanas. Gusto rin nila na magkaroon ng same-sex marriage, gusto rin nila magkaroon ng divorce, gusto rin nila magkaroon ng abortion, yung mga ganun ba? They want that kind of democracy. And so they rebelled against the government. And so Russia and Iran came in. Hindi pwede yan. Kami nagpapaka-conservative. Kami ay sumusunod. Hindi man namin buong alam ang covenant at ang pinakadetalye ng mga kautusan. Pero at least ayaw namin ng ganyang klaseng evil. That is Syria. At dahil dito sa Syria na to, aalsa din ang Israel. Kasi pag nakontrol ng Syria, ang nakontrol ng Iran, Russia, itong Syria, tagilid ang Israel. And who are these Israeli? Europeans. Hindi po yan yung Israel na ni Jacob. Mga colonizers yan na nagkukunwaring tribe of Judah. No, they are not. Japhethites yan. Europeans. Israel, tuloy-tuloy ang pag-demolish at panggigipit sa Palestine. And all along, ang kumakampi, kanlungan ng mga Palestinians ay ang Russia. Kanlungan ng Syria is Russia. Kanlungan ng Iran is Russia. Nakikita niyo ba ang two witnesses? Russia as the witness. Okay. Karatig na lugar. Europe.
all-out war ang Russia against Europe. Na-explain ko na ang pinagmulan niyan at ang pinakaugat. Alam na ba ninyo kung nasaan ang pinakamalalim na ugat nitong digmaan sa Ukraine? Na andun sa panahon ni Ham, Japheth at Shem. Nung dinefine ang world territory, Crimea is the boundary. Yan ang dinaanan mismo ng territory ni Shem. To the left is Japheth. To the right, Shemite territory. Walang balak dyan na kunin yan ng Russia mula sa Europe. There is none. Pero bakit sinalakay at kinubkob ng Russia ang Crimea? And this time, ang Ukraine. At may mga isusunod pa. Why? Aaminin ko sa inyo, hindi na yan teritoryo ng Shemite, pero bakit pinakialaman ng Russia? Because itong mga serpent seeds ay nagtatambak ng war ammunitions, biolabs. At ang NATO ay kinokontrol at gagamitin ang mga lugar na yan upang salakayin ang Russia. So inunahan sila ng Russia. That could not be. Hindi kami papayag sa kabilang bakod lang na andyan kayo na parang mga magnanakaw na nakatutok ang mga missiles ninyo dito sa amin. So, Putin cleared the boundary of the Shemite territory on the west side, doon sa kanluran. Mamaya natin pag-usapan ang dito sa silang. So, noon sinanksyon, pinagkaisahan ng Europe at Amerika, ang pinaka leader talaga dyan is itong US. Isanksyon ang Russia. Okay, fine. Sinanksyon. At ang Europe ay nakiisa. Sinanksyon nila ng todo-todo ang Russia. Akala nila, mapababagsak na nila ang Russia through economic warfare. No, nagkamali sila. Dahil nung sinanksyon nila ang Russia, pinutol ng Russia ang energy supply going to Europe. Blackout talaga ang Europe. So nagra-ration sila ng cooking gas nila, yung gas nila, kumbaga sa atin LPG. Ang pinaiikot nila kasing laki ng super kalan ninyo, distribute sa mga bahay-bahay. That is what is happening now. Yung dating mayayabang at mapagmataas, ngayon, naghihirap. Kasabay niyan, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lalo na presyo ng gasolina. Kasi oil, kasama na pinutol din ng Russia. Gas, pinutol din ng Russia. So what will happen? With scarcity of supply, tataas ang presyo. And that affects not only Europe, hindi lang Europe ang apektado dyan pati US at pati buong mundo. But later on, may iaanok sa inyo na isang napakalaking consideration na ginawa ni Russia. So, kung binasa ninyo itong sa Book of Revelation, the four horsemen, isa lang dyan ang hindi dinescribe ang activity. Isa lang ang hindi dinescribe. Yung activity noong nakasakay sa white horse. Ano lang ang sabi? He is bent to fight. Nakahandang lumaban
in a battle. Pero ibang battle ang papasukin yan. Not political, not economic, kasi walang economic power yan. Not military, dahil kahit isang baril, wala yan. But where is that? Yung pinaka-importanting bomba na isasabog, hawak ng rider of the white horse. It is on the spiritual dimension. At sa apat dyan na 4 horsemen, itong rider of the white horse lang ang sinabing, to him a crown is given. Siya lang. In the midst of this kaguluhan na to na nangyayari, kukoronahan ang rider of the white horse. Nangyayari? Mangyayari? Yes, mangyayari. It will happen. And once it happened, pasasabugin ang dapat pasabugin. As in the days of Jose Rizal, the no limit tanghiri. But this time, this is the no limit tanghiri of all time. Magkakagulo talaga. Away-away talaga lahat. So, another thing na nangyayari sa Europe is famine. Tagutom. Hindi lang sa tumataas ang presyo ng mga pagkain. Mawawalan, kukulangin ng pagkain. Why? Bakit? Darating sila sa punto na magrarasyon din sila ng pagkain. At matutupad yung doon sa isang horseman na isang takal ng barley for a day's labor, ibig sabihin magrarasyon. Famine ang tinutukoy doon. Hati-hati, rasyon-rasyon. 1 loaf of bread, sige, isang araw. Darating sila dyan. One loaf of barley, something like that. For a day's labor, wheat for a day's labor, ang ibig lang sabihin describe is kakapusin ng pagkain. Isang kahig, isang tuka, isang trabaho sa isang araw, isang salop ng pagkain para sa araw na yan. Pansinin nyo, nandyan yan sa 4 horsemen. That will happen. Para sa kalaman ng lahat, ang Netherlands ang pangalawa sa pinakamalaking exporter ng pagkain sa buong mundo. Netherlands. Pero ang mga farmers ay nag-walk out. We will not cultivate the land. Kasi kalugian lang ang aabuti namin. With the rising cost of electricity, energy, rising cost of fertilizer, para kaming nag-suicide. So as you can see, if you do a little research, mga documentaries, mga farmers sa Netherlands, huminto na sa pagbungkal ng lupa. Tinatapos lang yung huling ani. Then thereafter, you will stop plowing the fields. So, ano mangyayari sa food supply? Kawawa sila. Tayo dito, marunong tayong kumain ng laing. Marunong tayong kumain ng ginataang langka.
Marunong tayong kumain ng kamote, kasaba. Sila doon. Wala. Gutom. So nagkakatotoo ang four horsemen, hindi ni-describe dyan? Yes, it's happening now. Sabay-sabay na umaarangkada ang four horsemen. Akala ng iba, maghihintay na matapos ang isa at sa kalulusong isa. Hindi, sabay-sabay na pinakawalan yan. Sunod-sunod dyan. Imagine niyo, 4 na kabayo, nasa kwadra, isa-isang binuksan ang pintuan. Sige, larga, takbo silang 4. Ganyan po ang situation niyan. It's not one horse after the other. Hindi po ganun. Germany, blackouts. The whole of Europe, pag hindi nila naagapan yan, maraming mamamatay pagdating ng winter. And winter is fast approaching. Ilang tulog lang yan, winter na sa kanila. Saan sila kukuha ng pang-heater sa bahay nila? Maninigas sila. Kasabay nun, kulang ang pagkain nila. So bakit lalamig? Lalo na itong Germany, the biggest economy in Europe. Bakit yan ang magsasuffer? Ng todo-todo sa lahat. Among the European countries. Kasi sila ang pinakamalakas ang dependence. Nakadepende sila. To a large extent, sa gas supply mula sa Russia. Kung ngayong pinutol na, kahit pagluluto sa kanila, igatong nila ang mga papel, igatong nila ang euro nila para magluto sila. That is what will happen. So in short, we are seeing a crisis. Ang epicenter is Europe at hanggang sa US. Mamaya may didiscuss din ako sa US. At isa rin sa sinulat ni Prophet Isaiah na nagkatotoo, if I recall it right, or Revelation yata, 1/3 ng kagubatan sa buong mundo ay masusunog. Amerika ngayon, California, nako, parang impyerno. Bundok na susunog. Nangyari sa France, nangyari sa Portugal, nangyari sa Spain. And it never happened to that magnitude across history. Hindi pa nagkaroon ng ganyang wildfire na ganyan katindi for all time. No, wala. Ngayon yan. Pagkatapos naman ng mga wildfire, andyan na ang baha. At pagkatapos ng baha, andyan na naman ang init. Extremes. So what will happen to the crops? Gutom. Yung problema sa farming is not only in Netherlands, US, especially in California, problema nila irrigation. Nabibitak na ang lupa. That is their biggest concern. Isang metro pa daw na pagbaba ng tubig sa dam, ay wala na. Wala nang irrigation. Patay na lahat. Pati mga animals nila, mga cattle. See? So again, na-describe yan sa four horsemen.
At kung titingnan ninyo itong sa Four Horsemen, meron doong nakalagay na parang scorpion ba? O parang mga grasshopper na lumilipad. They are drones. Drones. Na may mga dalang ammunition. Maliliit lang yan. Barely 1 meter yan. Bomba ang dala. Itong tumatakbo na sabi na parang scorpion, the way it was described. Nagdadala ng kamatayan. Ayan yung mga kanyon, mga HIMARS. You can see it there. At hindi lang po yan nangyayari. Ang preparation is not only involving Russia. So, ang Shemite territory ay nagkakaisa na. For the information of everyone, hindi naging successful ang Amerika na sulsulan ang India upang kalabanin ang China gamit ang issue sa border between China and India. Nagkasundo na po ang dalawang bansa as of yesterday. So nag-pull out na sa Ladakh yung forces of both sides. And what they said, there is a world crisis. This is not a time for us to quarrel. Sige. So, nagkaisa na sila. And you know, yung biggest military drill ginanap just a week or 2 weeks ago. Participated by several countries headed by China and Russia. Nandun ang North Korea, nandun ang from South America, Venezuela yata, nandun din. Iran na andun. And so you can see a consolidation of military alliances in the Shemite territory. Nakasulat ba sa Book of Revelation? Yes. That the Euphrates River, sabi na Euphrates, but actually what it said is the Hiddekel, will be dried up para bigyan daan ang kings of the east, mga presidents, heads of state ng east, ng silangan. Kasama ang kanilang mga tropa, armamento. And that is forming before your very eyes. Saan sila lulusob? Papunta sa kanluran. And what is the purpose? Liberate Jerusalem. Recover, take over Jerusalem. Vindicate Palestine. Joel chapter 3. Basahin nyo. Yan ang susunod. Kaya pumapalag ngayon ang Israel. At kinukondem na ngayon ng Russia ang Israel. Magkaaway na ang dalawa. No, nagdidiplomasyahan pa yan eh. But now, frankly and expressly, nagpahayag na si Putin ng condemnation against Israel. Turkey, kasama kakampi ng Russia, condemning Israel. Diba? Tinuro ko rin sa inyo. I presented that. Long time ago, 2 years ago, sinabi ko na ito, na mangyayari ito. And now, it is happening. Nung sinabi ko yan noon, false prophet daw ako. Now, wala pang 5 taon, it's happening.
So habang nagkakaisa ang Shemite nations, nanggigigil naman at sumisingasing ang US. Nagngangalit ang dragon. Let me talk about dito sa atin sa East. Mamaya ako nabalikan ang West kung may nakalimutan ako. But as I see it, okay naman. So, kung may Ukraine ang mga Europeans, we also have North Korea dito. And yesterday, kahapon, ang North Korea, kilala niyo naman siguro, si Kim Jong-un, nagdeklara na ang kanilang bansa is a nuclear power state and there is no turning back. That is irreversible. At ang sabi nila, we are capable of deploying intercontinental ballistic missile direct to the mainland of America, of US. Wala daw silang pakialam sa mga policy ng United Nations Security Council. Hindi sila magpapasaklaw. And the warning from the President mismo is, if provoked at the slightest provocation, they will automatically launch a missile attack against Japan, US, and South Korea. So nagkakagulo sa kanluran, nagkakagulo dito sa silangan. And ito ay hindi lang basta salita ni Kim Jong-un. Hindi ito bluffing. Bakit? Ipinasa ng kanilang parliament ang isang batas na kanilang tinututulan yung denuclearization. Yung sinasabing, wag magkakaroon ng nuclear ang mga bansa. And they said, kalukuhan yan. Ang dapat magtanggal una ng nuclear, kung talagang denuclearization, ang unang dapat magtanggal ay ang Amerika. Hindi pwedeng i-impose ng United Nations at ng Amerika ang denuclearization sa Asia habang ang Amerika ay may nakaumang na nuclear sa Asia. Hindi pwede yan. Ayon sa batas, no to negotiation. Hindi dapat makipag-negotiate even the future presidents ng North Korea. No to compromise. And this is an irreversible law. Walang bawian. Isang batas na hindi pwedeng bawiin, hindi pwedeng i-amend ng kahit sinong susunod na presidente ng North Korea. So siniguro lang nila na kung duwag ang susunod na presidente, wala nang magagawa. The only option is fight. At kanilang hinahamon ngayon ang US and the entire democratic world na mag-apply na kayo ng sanction. After all, mula nang naging bansa kami, isolated kami, sanay na kami dyan. I-sanctionin nyo kami, lahat na ng sanction. Sanction nyo kami ng 5 months, 5 years, 50 years, or 100 years. Go ahead with your sanctions. Immune ang North Korea sa sanction. Sanay sila, lugaw kung lugaw. But now, isa na silang fully nuclear
state. So ano lang ang kanilang ipinaglalaban? Ayaw namin ng US control. So as you can see, China and North Korea magkaisa. Kalaban nila dito sa Asia is Japan, Taiwan, South Korea. So, sa kabila ng mga pangyayaring ito, ano ang role ng ating bansa? Ano ang dapat nating paninindigan? Nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, and by the way, where is Bongbong Marcos? Hindi ba't hindi ako nagkamali ng sinabi noon? It happened. I don't know kung natuloy. Just anyone tell me kung natuloy siyang bumiyahe papuntang America, but that is one of his plans. I don't know kung natuloy last week. What did I say ng mga nakatalikod before election? Anong sinabi ko? Didila yan sa puwet ng mga Amerikano. Mark my word. Mark this day. I-diary nyo. O ano nang ginagawa ngayon? He is starting on the process. He is now kneeling down. Bluetooth connected. Today is September 10. Saturday, 1:40 p.m. Mark that date on your diary. Lahat ng sinabi ko, huwag niyong kalimutan yan. And remember this. Ano ang palatandaan para masabi niyong ang nagsasalita ay isang false prophet? Ang nasusulat? None of his words will come true. Nothing comes true. So, kabaliktaran, the true prophet, the words of the true prophet come true. Bakit? Sinabi yan ng ating Yahweh Lahayam, I will not allow the words of my prophet to fall into the ground unfulfilled. Lahat mangyayari. Kaya ayokong i-down ang channel, yung Oferian Heritage Conservatory. Ayokong i-down yan. Ayokong isara ang channel na yan. Not because gusto ko pang may makapasok pa sa OHC. Hindi yon. But I want that to be a testimony to everyone na ito ang sinabi ko noong petsa na ganito. Dahil hindi mo pwedeng dayain ang timestamp niyan. When was this uploaded? Suyurin nyo, balikan nyo. World Territory Series. Balikan nyo. Two Witnesses Series. Balikan nyo. The Matrix. Among others. And tell me, alin ang hindi natupad? I am challenging you to do that. Not because I am bragging about myself. I don't brag about myself. What I brag and uphold is the truth of what is written. I uphold the truth of what was said by the prophets. I uphold the truth about what is said by our King Yahweh nung nandito siya. That is why ayokong mawala ang ating Oferian Heritage Conservatory channel because that in itself is a testimony. May date and time stamp po yan. Before
I was accused. False prophet. False prophet. Kaliwat kanan. Hindi naman ako sanay sa daigdig ng mga artista at politiko. I got so emotionally affected, I cried. Umiiyak ako noon. But now, no more. Nahasa na ako sa loob ng 2 taon. Hindi ako maninikluhod kahit kanino. Not to anyone. Isa lang ang luluhuran ko. Sa isa lang ako magbabow down. Yan ay ang ating Aba, Yahweh. Ang ating King Yahweh siya. Ang ating Alahayang. Because all the while, I was delivering, the Spirit was in me. Otherwise, none of my words have come true. Kung wala sa akin ang Spirit ng Alahayang, sana ni isa sa mga sinabi ko ay walang nagkatotoo. But look, it is there. Nasaan ang mga false prophet? Unti-unti nang nagkalaglagan. Still they practice religion. They went back. The accusers went back on their old ways. Kaya sabi ko noon, isa lang ang alam kong mag-a-accuse sa akin. Si Satanas at ang kanyang mga alipores. But where are they now? I am telling you this because I want you to be firm like me. Manindigan kayo. Maging matatag kayo. Dahil na-promise yan sa Book of Revelation. What did King Yahweh say? Yahweh say? I will surely protect you. I will surely protect you. Anong kinakatakot? So I'm very thankful sa mensahe ni Priest Felix. Napakaganda. And I hope ito ay tumimo sa puso ng bawat isa. Alisin ninyo ang mga agam-agam. Remain steadfast to the covenant. Obedience and loyalty is what drives the power of a kingdom. And we are a kingdom. As what I have said, proclamation and inauguration na lang ang kulang natin. The formal announcement. Yun lang ang kulang natin. But right now, we are behaving as a kingdom. We have a one voice, one command. So bago ko tapusin itong mensahe ko, nais kong ipaabot. And at the same time, hinihiling ko sa ating alahayang at ipinapaabot ko sa inyo ang pagpapala sa anumang inyong ginagawa. Kayong mga nagpapagal, hindi ko na iisa-isahin.
Hinihiling ko ang kagalingan para sa may mga sakit, may mga dinaramdam, may mga pinagdaraanang challenges sa buhay. Hindi man kayo magsalita. Pero alam ng ating alahayam kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Hinihingi ko sa ating Aba ang kanyang intervention. Ngunit ayokong pangunahan kung ano ang kanyang kalooban. Yun pa rin ang masusunod. So, in the name of Abba Yahweh and King Yahweh Shai, let me bless every one of you, from the oldest to the youngest, from the highest to the lowest, from the greatest to the least. Be blessed, everyone. Happy Sabbath and Shalom, mga kapatid. Be blessed. Yada.